At dahil pasukan na nga, malamang sa malamang busy-busy na yung mga magulang para sa pag-aasikaso sa mga anak nila para sa eskwela. And ito rin talaga yung mga panahong nakakamiss pagka tumatanda ka na marirealize mo na nothing beats high school life talaga. Kaya naman isang araw, napadaan kami sa pinapasukang eskwelahan dati ni Tito Ders. Kaya naman hello sa lahat ng taga Muntinlupa National High School. Nag-visit lang kami dito para mag-reminisce and sobrang dami na talagang nabago. Wow, kala mo talaga dito ako nag-school no? Well, dito talaga dapat ako mag-i-school na udlot lang. Mga tropa kong mga ka-NSP ko nung araw, dito sila may hinulog Hinulog na? Estudyante, may kaaway. Pinuntok, nahulog dyan. So classroom to dati? Ito, classroom ko to. Dito na ako nag-fourth year. Bakit school pa rin ba yun doon? Maraming pinagulong na estudyante rito dati. Ang tapang mo pala. Ang tapang nila. Sila lang. Kinukwento mo lang. Tapang nila. Dito. Siga ka pala. May hinulog sila dyan, dyan. Dito makakalimutan yun. Bibiroan sa second floor. Nawakan sa paa. Nabitawan. Nahulog sa second floor. Ganun sila kabait pagbiro na. Etong puno na to, nandito na talaga to. Nandiyan na yung mga yan. So paano yung setup ng classroom dito? Ba't parang hindi naman building to? Kalsada na yan. Yung kalsada, ang building. Akala ko ito Di ang daming dito, estudyante. Hindi mo na kailangan lumabas, kaya mong pumasok. So after so many years, giba na yung classroom nila Tito Ders sa may Batibot. Bago na. Yung empty building dati. Dating empty building, bago na siya. Oo, third floor na. Ito na lang ang natira. Itong bubong. Yan na lang ang natira sa original. Ang pababa na yan. Wala na rin yung kantin dito. Kantin yan, pero hindi na siya kantin ngayon. Yan ang pinakamatagal na building kasi dun dati. Ito na yung kantin. Hindi. Classroom na pala. Nagpasabog pala dati. Nagpasabog nang. Diba? Hindi akong bumalik. Ang sama mo pala, Tito Ders. Ba't ang sama mo, estudyante? Ito na yung empty ngayon. Ano to Sobrang laki na ng Marcos type. Nakakatuwang balikan yung high school life. Hanggang ngayon namamangha pa rin talaga ako sa Muntinlupa National High School. Kasi dati, tinry ko rin talaga dito. Dito dapat ako mag-aaral. Ng college, nag-exam na nga rin ako. Kasi gusto ko talaga ng malaking school. And ito yung perfect na school. Na sobrang dami nilang buildings na even yung matatalino may separate rooms. Yung tipong late na late ka na, kailangan mo talagang tumakbo. Hihingaling ka talaga dahil sa laki ng school nyo. Pinagsamang high school and college student ang kayang i-accommodate ng school na to. May mga pa-garden areas pa nga sila dito sa amin. Halaman sa paso lang ang makikita mo Kita nyo naman parang isang community to. Nakamotor namin to pinapasyalan So pinuntahan din namin yung mga spot na tinatambayan dati nila Tito Ders. Dati pa yan yung tindahan. Walang ganyan dati. Wala yan. Open yan. Dito tambayan namin dati dito to. Coca-Cola kung tawagin. Smoking area yan. Siyempre bawal. Ito talagang smoking area. Centennial Forest kung tawagin. Kami pa nagtanim ng mga puno na yan. Project namin dati kasi ito palahiban to. So dito naman guys yung papuntang college area. Kung akala mo mauubos na yung space, hindi. Sobrang lawak pa nito. Nakakatuwa lang talaga sa Muntinlupa na hindi nila tinitipid yung mga spaces para sa estudyante. Actually ang dami nilang eskwelahan na malalaki talaga yung area. Habang sinisipan nga namin yung school, may mga nakita rin kaming barkada ni Tito Ders na dito rin talaga nag-aral. Habang naglalakad-lakad nga kami ni Tito Ders, naisip ko pa rin na nakakapanghinayang na hindi ako dito nakapag-aral. And yung mga daan before papunta sa mga bahay-bahay, ayan meron pa rin. Tapos meron na rin palang bagong gawang building ito sa harap ng college building. May mga extra rooms pa para sa mga heroes. Diyos ko, wala kami niyan. May mga gulayan pa. Diyos ko, sa aming classroom lang. Ang baduy ng schooling ko. Isa pa sa mga nandito pa rin, ayan, yung drinking fountain na yan. Kaya nagpa-picture na si Tito Ders. Katabi naman yan, meron na rin palang gym dito. Grabe, ang laki ng gym na to, guys. Nasabi ni Tito Ders ay isa daw dating kantin ang nakalagay dito. Hindi pa nawawala yung puno na yan. Original pa yan. Ito ang hindi original. Kantin to. Walang gym. Ngayon may gym na. Bago na rin science building. Bago na rin. Hindi na rin dito yung dating science building. Ito, ground talaga yan. Ito mga punong to, dati na to dito. So ito guys, high school building din to. Similar ang itsura nito sa school namin, nung high school Pero buong school na yon. Ito portion lang to ng high school buildings nila na sobrang dami. Naalala ko dati nung high school sa ganitong quadrangle. Lagi akong laman nito kasi lagi akong late. So yung mga classmate ko, nagpo-first subject na ako, nakanta pa ako ng lupang hinirang sa quadrangle. And bagong building na rin daw to, sabi ni Tito Ders. Grabe, no? Tapos ayun nga, sinilip namin yung gymnasium. Ito na yung kantin dati. Grabe, very good ang Muntinlupa. Sobrang lawak nito. Siguro masaya yung intrams dito. Dito palagi nagkakasak. May pa gano'n. Oo, meron talaga. Estudyante na sa dito Kasi pagkambay ka ng kantin dati, picture din, matikas ka.
Ganun dati. Alam niyo ba guys, sobrang laki ng pinagkaiba talaga namin ni Tito Ders during high school days kasi si Tito Ders very strong yung personality. Sabihin na natin yung tipong hindi mo siya mauuto and makakapag-stand siya on his own. Hindi takot, ganyan. Kung madadescribe ko yung self ko, yung tipo ng estudyante kailangan sumunod lagi sa policy, ganon. Kung bibigyan ka ng pagkakataong bumalik mag-aral, mag-aaral ka ba ng mabuti? Oo, mag-aaral na ako ng mabuti talaga. Sasaba ka ba ulit sa gulo? Ay, hindi na. Hindi na. Paano ako kasi noon, talagang patigasan noon. Hindi pwedeng lalamya ka noon. And sobrang sipag ni Tito Ders mag-aral talaga. Nasa sobrang mahal na mahal niya yung high school, kulang sa kanya yung 4 years stay. Kaya dinoble niya yon, 8 years siya nag-high school. Biro mo, parang nag-college na rin siya. And sobrang nakakamiss yung ganitong setup ng rooms kasi mga, alam mo yun, Christmas party o kaya yan, mga farewell party, bakasyon na. Ilan na lang ang estudyante? 23? My gosh! 23 lang ang estudyante ngayon. 60-70 kami kaya malas mo pag wala kang upuan. O kaya kulang yung ano mo, yung kahoy sa upuan, butas yung puwet. So nilibat talaga namin yung buong school kasi hinahanap ni Tito Ders yung dati niya ring classroom na noong araw yun lang yung may 3rd floor. So eto na nga yun guys, tibag na pala siya. Na-confirm din namin to sa nagtatrabaho dito. And naalala niya nga yung guidance counselor dati na nagpag-graduate sa kanya. Sir Rocha. Hindi ko siya makakalimutan. Pero mabait sa akin to. Pero ng estudyante. Takot sa kanya lahat, pero ito sa akin dati. Sa amin din yung pangalan naman namin. Pinangalanan namin yung mga terror sa estudyante. Ang pangalan namin, Abu Bakar. Principal na pala siya. And pauwi na nga sana kami. Tapos nakita namin itong si ma'am. Siguro kanina niya pa kami nakikita na nag-iikot-ikot. Si Ma'am Soriano na medyo nakakwentuhan din namin. Tapos nung pauwi na siya, nakita niya kami sa may exit. Sinabihan niya kami na mag-visit kami dun sa records unit para mag-request ng yearbook. Tamang-tama yung yearbook ni Tito Ders is nawawala na. Para daw makita namin yung mga classmate niya. And nagmamotor kami guys. Sa mga hindi nakakaalam, sa mga hindi familiar sa Muntinlupa National High School, kasi nga malaki siya. So, kung maglalakad ka lang, hihingalin ka talaga. And itong pinupuntahan nga namin is puro bagong building na talaga to, kaya medyo nawawala na si Tito Ders. Batch 2004 si Tito Ders kung ima-minus natin yung 4 years extra niya, batch 2000 sana siya. So, imagine, ang sarap alalahanin na after 2 decades, ayan, namasyal kami dito. Growing up, sobrang dami nating realization sa buhay na hanggang ngayon, sinusubok. Pero syempre, lagi ring may natututunan sa life, diba? So, yan lang naman for today's video, guys. Kita-kits ulit tayo sa next upload. Thank you so much for watching. Bye-bye!